Nitong mga huling araw, napapadalas ang kwento ni Leo tungkol sa buhok na palagi raw lumilitaw kahit saan siya magpunta. Kapag umiinom siya ng tubig ay bigla raw itong lumilitaw sa bibig niya. Sa tuwing babangon sa umaga ay lagi raw itong nakakalat sa unan niya. Maging sa pagbubukas ng gripo ay may buhok din daw doon na sumasabay. Isang mahabang buhok na tiyak nitong galing sa isang babae. Ayon sa kanya, ang buhok na iyon ay mabaho raw ang amoy. Baka naman pinipeste lang ng kung anong hayop yung bahay mo kaya ganun. Wika ng hindi pa rin kumbinsidong si Patrick. Hindi ito mapaniwalain sa mga kwentong guni-guni lalo na't pinalaki ito ng kanyang mga magulang sa mundo ng siyensya. Imposible naman, Brad. Paano makakagawa ng buhok ang anumang hayop o insekto kung ganun? Tama naman si Leo, pre. Pakli ni Joshua sa usapan. Ano kaya tol kung humingi ka na lang muna ng tulong sa albularyo? Teka, paano? Teka, saan naman tayo hahanap ng albularyo? Yan din ang hindi ko alam. Sa panahon ngayon, mahirap na rin kasi makahanap ng mga albularyo. Lalo na nandito tayo ngayon sa Maynila. Hindi kasi uso yung ganyan dito eh. Lahat ng paraan ay papasukin na ni Leo malaman lang niya ang pinagmumulan ng buhok na gumugulo sa kanya araw-araw. Lumipas ang ilang araw ay walang nahanap na albularyo ang tatlo. Nang magkita-kita ay pare-pareho silang mukhang bigo. Sorry Brad, wala talaga kaming mahanap eh. Wika ni Patrick sa lalaki. Subukan mo kayong lumapit sa manghuhula. Doon sa Quiapo marami. Suwestyon ni Joshua. Sige, subukan ko. Pero sasamahan niyo ba ako? Yun lang, may pasok kasi ako ngayon sa trabaho eh. Baka si Patrick na lang ba gustong sumama sa'yo. Agad umatras si Patrick at sabi, "Naku, wag ako. May pupuntahan din kasi ako ngayon. Hindi rin ako pwede." Palusot niya para hindi lang makasama. Wala talaga siyang interes sa mga paksang paranormal. Sa huli, si Leo na lang ang mag-isang bumiyahe sa Quiapo para magpahula. Oras na naman na. Araw ng Sabado at muling nagkita-kita ang tatlo para mag-inuman sa bahay ni na Joshua. Tuwing weekend ay gawain na talaga nilang uminom. Pambungad na tanong ni Joshua. Anong balita sa pagpapahula mo, Brad? Wala. Matipid na sagot ni Leo. Halatang ayaw nitong pag-usapan ng tungkol dun. Pero nagpumilit si Joshua at muling nagtanong, "Anong wala? Hindi ka ba natuloy o ano?" Brad, ayoko muna pag-usapan kung pwede. Siguradong alam nyo rin yung tungkol dito. Ano nga kasi yun? Bakit ayaw mo kasing sabihin? Paano ka naman din namin matutulungan kung ganyan ka? Basta hindi na bale. Uminom na lang tayo. May naisip na akong paraan para tuldukan yung problema ko. At dahil talagang ayaw ibahagi ni Leo ang sinabi sa kanya ng manghuhula, ay hindi na rin nangulit pa ang dalawang kaibigan. Itinuloy na lamang nila ang inuman hanggang sa malunod na sila sa kalasingan.
Hating gabi na nang makauwi si Leo. Bagamat lango na sa alak ay tuwid pa rin naman ang isip at nakakakilos ng maayos. Habang naghihilamos ay may nakapasya sa kanyang muka. Pagdilat niya sa harap ng salamin, punong-puno ng mahahabang buhok ang muka niya. Kinilabutan siya dahil doon. Agad niya itong binanlawan sa tubig at tinanggal ang dumikit na buhok sa muka. Paglingon niya sa sahig, ganun na lang kadami ang mga buhok na nakakalat sa paligid. Dumagundong ang dibdib ni Leo sa takot. Napatakbo siya sa kwarto at sinubukang tawagan ang mga kaibigan para humingi ng tulong. Nahinto siya sa pagdadial sa cellphone nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa bubong. Tila mga paang lumalakad. Pinakiramdaman niyang mabuti ang paligid. Mukhang may nakapasok sa bahay niya at nagawa pa talagang umakyat sa gate nila. Iginala ni Leo ang kanyang paningin hanggang sa mapasulyap sa bukas na bintana ng kwarto. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya doon ang isang babaeng hubot-hubad ang katawan at may mahahabang buhok na pumapasok na ngayon sa kanyang bintana. Nabitiwan ni Leo ang cellphone dahil sa labis na hilakbot. Ang katawan kasi ng babaeng iyon ay agnas na. Ang mukha nito ay natatakpan ng napakahaba nitong buhok na may buhay pa. Bago pa siya makagawa ng aksyon, pumulupot na ang buhok sa kanyang paanan. Hinila siya nito hanggang sa siya'y madapa. Doon nagsisigaw si Leo. Kahit mag-isa lang sa bahay ay nagawa pa niyang humingi ng saklolo gawa ng kawalan ng pag-asa. Gustuhin man niyang magdasal pero hindi pwede. Dahil alam niya sa sarili niya na walang makikinig sa kanyang dasal. Para siyang baboy na kinakatay ang sigaw nang bumalot pa sa buong katawan niya ang makapal na buhok. Unti-unting nagsilabasan doon ang iba't ibang mga peste gaya ng ipis, gagamba, alupihan at nakakadiring uod. Nagwawala pa sa loob ng buhok ang katawan ni Leo pero wala na itong magawa para iligtas pa ang kanyang sarili. Parehong nagulat sina Joshua at Patrick nang mabalitaan ang pagkamatay ng kaibigang si Leo. Puno raw ng mga pasa at sugat sa katawan ng matagpuan nito. Ang ipinagtataka lamang din ng magkakaibigan kung bakit may paso pa ng sigarilyo ang mukha nito. Mas lalo ding nagtaka lalong-lalo na ang otoridad nang matagpuan ang ilang hibla ng buhok na nakapulupot sa katawan nito. Walang iniwang bakas ang kriminal. Napakalinis ng crime scene. Ni hindi rin malaman ng otoridad kung paano napasok ang bahay ng lalaki gayong nakakandado naman ang gate at walang taong nakita sa CCTV. Naging isang malaking misteryo sa kanila ang pagkamatay ni Leo. Doon napaisip si Joshua. Sabi pa'y, Brad, hindi kaya may kinalaman dito yung buhok na palagi raw niyang nakikita? Ewan ko, naguguluhan din nga ako sa nangyari. Tugon naman ni Patrick. Ayaw niyang maniwala sa kababalaghan pero maging siya ay natatakot na rin sa pagkamatay ng kaibigan. Pagkarating ng mahabang holiday ay naghiwalay muna ang magkaibigan dahil nagbakasyon sila sa kani-kanilang probinsya. Si Joshua ay umuwi ng Pampanga
habang si Patrick naman ay nagbakasyon sa bahay nila sa Bohol. Isang tanghali iyon nang maisipang maligo ni Patrick dahil sa sobrang init ng panahon. Nagtungo siya sa likod ng bahay kung saan nakapwesto ang kanilang paliguan. Naghubad siya ng damit hanggang sa boxer shorts na lang ang natira. Binuksan niya ang drum at binuhusan ng tubig ang kanyang ulo. Habang hinahaplos ang muka, may nakapa siyang kakaiba. Isang mahabang buhok ng babae ang nakuha niya mula sa kanyang ulo at muka. Nabagsak pa ni Patrick ang hawak na tabo. Nagulat siya at pagkatapos ay binanlawan ang katawan ng mabilisan. Napatayo siya at dahan-dahang sinilip ang drum. Ganun na lang ang pagkagimbal niya nang makitang punong-puno ng mahabang buhok ang drum na iyon. Sa takot ay napatakbo agad siya sa loob ng bahay kahit basa pa ang katawan. Nagkulong siya sa kwarto at doon nagpunas ng tuwalya. Napaupo na lamang siya sa papag at pinapakalma ang sarili. Hindi dapat siya naniniwala sa kababalaghan dahil laki nga siya sa siyensya, pero ano itong nangyayari ngayon sa kanya? Parang nararanasan din niya ngayon ang madalas na ikwento sa kanila ng yumaong kaibigan na si Leo. Hanggang sa lumipas ang ilang araw ay padalas ang pagpapakita ng mahiwagang buhok kay Patrick. Kung saan-saan na rin ito sumusulpot. Sa banyo, sa ilalim ng kanyang unan, sa kanyang pagkain hanggang sa pagligo. Napilitan na rin siyang sabihin ito kay Joshua nang minsang magkausap sila sa cellphone. Saan naman kaya nanggaling yung buhok na yun? Saka bakit ikaw naman yung kinugulo? Nagtatakang tura ni Joshua sa kaibigan. Brad, huwag mo na rin akong tanungin tungkol dyan dahil same lang naman tayo ng tanong. Hindi ko rin mahanapan ng sagot eh. Ewan ko bakit sa akin naman nagpapakita yung mga buhok na yun. Sagot ni Patrick sa kabilang linya. Yan mo, Brad. Subukan ko makahanap ng sagot tungkol dito. Hindi ko nga lang alam kung paano, pero pamalitaan kita agad pag nakahanap ako ng ideya. Sige Brad. Maraming salamat ha. Pagpatak ng gabi ay hindi makatulog si Patrick sa kanyang higaan. Parang gusto niyang lumipat sa kabilang kwarto kung saan natutulog ang mga kasama niya sa bahay. Sa pagdaan din ng ilang araw, mas lalong tumitindi ang takot niya at halos ayaw na nga siya nitong patulugin. Hindi nagtagal ay bumangon din si Patrick sa papag. Buo na ang pasya niyang lumipat sa kabilang kwarto. Hindi pa man siya nakakatayo ay may naramdaman na siyang pumulupot sa kanyang mga binti. Nang hawakan niya ito, laking gulat niya dahil buhok ang nakapulupot sa kanyang mga paa. Sinubukan niyang tumayo at maglakad para buksan ang ilaw, pero agad din siyang nadapa nang hilahin siya ng buhok na iyon. Pagbagsak ni Patrick sa sahig, bumungad sa ilalim ng kama ang isang babaeng walang saplot ang katawan. Dito pala nanggagaling ang buhok na sumasalot din sa kanya. Gayon na lamang ang lakas din ng sigaw ni Patrick at isa-isang tinawag ang mga kasama niya sa bahay. Lalo pa siyang nagwala nang tuluyan siyang balutin sa buong katawan ng buhok ng naturang nilalang. Doon ay hindi na nga siya nakasigaw. Naramdaman niya ang pagpasok ng buhok sa kanyang bibig, ilong at tenga. Pakiramdam pa nga niya'y hinihigop nito ang kanyang hininga. Wala ding nagawa si Patrick kundi magwala habang nilalamon ng buhok ang buo niyang katawan. Nais niyang umusal ng dasal, ngunit naaalala niya ang isang katotohanan. Wala nga palang makikinig sa kanyang dasal.
Kinabukasan, natagpo ang patay si Patrick sa kanyang kwarto. Tadtad ng pasa at sugat ang katawan. May mga paso din ng sigarilyo sa muka. May mga buhok ding nakabalot sa leeg at sa kanyang braso. Agad na nakarating kay Joshua ang balitang iyon. Maging siya ay nanlaki ang mga mata sa litratong ipinadala sa kanya ng mga kaanak ni Patrick. Nakita niya roon ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang kaibigan, lalo ang bangkay nito. Pati na rin ang mga buhok na nakapulupot sa katawan nito. Binalot na naman ng pagtataka si Joshua kung saan nagmumula ang buhok na pumatay sa dalawa niyang kaibigan. Naisipan niyang harapin ang laptop para manaliksik ng sagot, ngunit pagpasok niya sa silid, tumambad ang mahabang buhok na nakakalat na ngayon sa kama niya. Napaatras si Joshua at mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Habol ang hiningang lumabas siya ng bahay habang nanginginig ang kanyang katawan. Ano ang ibig sabihin ng nakita niya? Bakit sa kanya naman na ngayon nagpapakita ang mahiwagang buhok? Mahina ang loob ni Joshua pagdating sa kababalaghan. Hindi siya ngayon makapasok sa sariling bahay dahil wala din siyang kasama. Nasa trabaho pa ang asawa niya at hating gabi rin kung umuwi ang kapatid niyang nagtatrabaho sa isang call center. Nasa harap lang siya ng bahay habang naghihintay sa mga kasama. Habang nakatambay sa labas, bigla siyang nakarinig ng sutsot mula sa bintana na bukas at ito ay yung nasa kanyang kwarto. Pag-angat ng kanyang ulo, tumambad ang babaeng walang saplot sa katawan, agnas ang balat at may kagimbal-gimbal na anyo. Isang anyo na tila nilunod sa matinding karahasan. Tumindi ang pagkabog ng dibdib ni Joshua. Nagsimula siyang pagpawisan sa noo, lalo at nang mapagtanto niya na pamilyar ang wangis ng babaeng kanyang nakikita. Kung hindi siya nagkakamali, ito si Magda. Ang dalagitang pinagsamantalahan at binaboy nila noon kasama ang dalawang kaibigan niyang sina Leo at Patrick. Ito ang babaeng may taglay na kagandahan ngunit napagkakamalang salot at mangkukulam dahil sa mahaba nitong buhok na hindi ipinapagupit. Dahil sa ganda ng babae, hindi nila nalabanan ng tawag ng laman. Mag-isa lang din kasing naninirahan ang babaeng iyon sa syudad, kaya madali din nilang naisakatuparan ang madilim nilang plano. Napakatagal na ng pangyayaring iyon. High school pa lamang sila nang maganap ang krimen. Ngayon ay nagbabalik ito kasama ang mahabang buhok nito para makapaghiganti. Hindi mo magagawa sa akin ang balak mo, Magda. Patay ka na! Hindi mo ako kayang saktan! Pero hindi sumagot ang babae. Ngunit biglang gumalaw ang buhok nito at biglang humaba hanggang sa pumulupot sa katawan ni Joshua. Ibig sumabog ng ulo ni Joshua sa takot. Bakit hindi pa niya naisipang tumakbo noong una pa lang? Ngayon ay bihag na siya ng buhok ng nilalang at wala na siyang magagawa para makatakas. Hindi rin niya nagawa pang magdasal dahil batid niyang sila rin ang may kasalanan kung bakit naghihiganti ang nilalang na ito sa kanila. Siguradong wala ring makikinig sa kanyang mga dasal, kung kaya't inilabas na lamang ni Joshua ang pinakamalakas niyang sigaw na gumising sa mga kapitbahay. Isa-isang nagsidungawan ng mga ito habang ang iba naman ay lumabas pa ng bahay para makita ang kabuuang kaganapan. Ang naabutan na lamang nila ay ang nakabulagtang katawan ni Joshua sa harap ng bahay nito. Nang lapitan nila ito,
Binalot ng sindak at pagtataka ang anyo ng mga nakikiusyoso. Balot ng buhok ang mga braso at leeg ni Joshua. Puno rin ito ng mga sugat at pasa sa katawan. May mga paso pa na sigarilyo sa muka at halatang nalunod ito sa matinding karahasan bago nalagutan ng hininga. Ngunit sino naman kaya ang gumawa nito? Nagkatanungan ang mga tao tungkol dun. Kanina lang ay nakakarinig pa nga sila ng sumisigaw, subalit ngayong paglabas nila ay ganito na agad ang naabutan nila sa lalaki. Bangkay na ito nang makita nila. Walang kaalam-alam ang mga osyoso sa tunay na naganap kay Joshua, pati na rin sa dalawang barkada nito. Huli na bago nila nalamang kahit gaano pa katagal palipasin ang isang kasalanan. Susundan at susundan pa rin sila nito hanggang sa kasalukuyan. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.